Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, ako po ay inyong samahan sa pananalangin. Panginoong Hesus, kami po ay muli nagpapasalamat sa panibagong araw na iyong pinagaloob sa amin. We're praying, Lord, that your Holy Spirit comes upon to each and every one of us and give us understanding, wisdom, and knowledge in our devotion today. And as we hear your word, I am praying, Lord, na ito po ay matimo sa aming mga puso at ang inyong mga salita ay maging gabay sa amin sa pang-araw-araw na aming pamumuhay. Your word give us hope. Salamat po, aming Ama, sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Salamat sa inyong mga provision na ni minsan ay hindi niyo po kami pinagkulang. Thank you, Lord, sa lahat ng iyong mga pagpapala. Purihin ang inyong pangalang, Panginoong Hesus. All glory and honor and praises belongs to you, our great God. Amen. Ang title po ng ating devotion sa araw na ito ay The Spirit of the Lord Comes Upon the 70 Elders. Let's all read Numbers 11:24-25 ESND. Kaya lumakad nga si Moises at sinabi sa mga tao ang sinabi ng Panginoon. Tinipon niya ang 70 tagapamahala at pinatayo sa palibot ng tolda. Pagkatapos bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at nakipag-usap kay Moises. Kinuha niya ang ibang kapangyarihan ni Moses at ibinigay sa 70 tagapamahala. At nang matanggap nila ito, nagsalita sila kagaya ng mga propeta pero hindi na ito nangyari pang muli. Ang dalawang talata po na ating binasa ay pagsunod lamang ni Moises sa sinabi ng Panginoon sa verse 16 and 17. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pumili ka ng 70 sa mga matatandang pinuno ng Israel, yung kinikilala ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Bakit iniutos ng Diyos kay Moises na pumili ng 70 sa mga matatandang pinuno ng Israel at dalhin sa toldang tipanan? Iniutos ito ng Diyos dahil sinabi ni Moises sa Panginoon sa verse 14 na hindi na niya kayang alagaan pang mag-isa ang mga Israelita. Mahirap daw ito para sa kanya. God addressed Moises' complaint because God understood Moises' burden. Ang 70 matatandang pinuno ay binahagian ng Panginoon ng Espiritu na ibinigay kay Moises. Ginawa niya ito sapagkat ang mga matatandang pinuno ay nangangailangan ng parehong puso, parehong pangitain at parehong espiritu na kay Moises. Kung hindi, ay hindi magkakaroon ng pagkakasundo sa pamumuno ng bansa at kapahamakan ay maaaring dumating sa Israel. Ang mga matatandang pinuno na ito ay pinili at pinuspos ng Espiritu upang tulungan si Moises na pangalagaan ng mga tao. Ito ang naging paraan ng Diyos upang matulungan si Moises na ipagpatuloy ang ministeryo na ibinigay sa kanya ng Diyos. Katulad din po sa ating simbahan, may mga leaders po tayo na itinalaga ng Panginoon. Ito po ay mahalaga at malaking tulong sa head leader para sa kaayusan ng simbahan. Sinabi sa Thessalonica 5:12, hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Mga kapatid, ang ating mga leaders sa iglesia ay pinili ng Diyos hindi lamang upang tayo alagaan, kundi para pamunuan sa matuwid na pamumuhay at turuan ng salita o prinsipyo ng Diyos. Tayo naman po na kanilang inalagaan at pinamumunuan ay mga tungkulin din. Ito ay matatagpuan naman sa Hebreo 13 verse 17. Sundin niyo ang mga namumuno sa inyo. Pasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Kaya po mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng Diyos ng mga leaders na mangangalaga, mangunguna, magtuturo at nagiging halimbawa rin sila sa atin upang tularan kung paano sila sumunod at naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa inyong salita na iyong inihayag sa amin ngayong umaga. Panginoon, tulad ni Moses, kami rin po ay nagko-complain sa buhay, may mga burden din kami at may mga pinagdadaanan. Minsan may mga sitwasyon na amin din nasasabi na hindi na namin ito kaya. Ngunit mabuti ka o Diyos dahil lahat ng ito ay hindi lingid sa iyo at tulad din ng iyong pagtugon sa pangangailangan na inyong lingkod, naniniwala po kami na kami rin po ay tutugunin ninyo ayon sa aming kalagayan.
kalagayan. Physical man ito, emosyonal, mental, o spiritual. Kami po ay nagtitiwala sa iyo o Diyos. Turuan mo po ang aming mga puso na laging pinapasalamatan ang lahat sapagkat hindi lang ang maganda o maayos o masaya kami magbibigay ng papuri at pasasalamat sa iyo o Diyos, kundi kahit sa aming kalungkutan, takot o sakit. Nawa kami po ay magkaroon ng pusong may pagtitiwala at pasasalamat sa iyo, Ama. We pray for your presence to be with us today and lead us, O Lord. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan nyo din pong i-share ang video na ito upang maging pagpapala sa iba. God bless everyone.